Hello guys, welcome back po ulit sa aking YouTube channel. At for today's video, meron po ulit akong i-share sa inyo kung paano po ang pagkuha ng certified true copy ng titulo ng lupa ninyo. Ayan, certified true copy po ng land title. So, bago natin umpisan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga ibang video ko pa na lalabas. So without further ado, umpisa na po natin. So kung kayo po ay magpapa-certified true copy po ng inyong land title, ang gagawin nyo lang po ay pumunta po kayo ng ROD o Register of Deeds sa mga municipality po ng inyong lugar. So pagpunta po ninyo doon, kailangan po dala po ninyo ang Xerox ng inyong titulo. Ayan. Xerox po niyan, at saka yung kung nabili nyo po yung lupa, dalhin nyo yung deed of sale o kaya yung contract to sale. Kung wala pa pong deed of sale, contract to sale po, pwede nyo na po yung dalhin. Kung halimbawa naman po, inutusan lang po kayo at hindi po kayo talaga yung may-ari ng lupa, ang dadalhin nyo po doon yung contract to sale at yung Xerox ng titulo ng lupa, at saka magdala po kayo ng SPA, Special Power of Attorney, na kayo po ay inuutosan na magpa-certified true copy ng titulo ng lupa. So yun lamang po, tatlong requirements lang po yun kapag magpapa-certified true copy po kayo ng lupa, ng titulo dun sa lupang nabili po ninyo. Yung Xerox po ng titulo, yung contract to sell or yung deed of sale, ang tawag dun ay DOAS, yung deeds of absolute sale, kung meron na po kayo nun, dalhin nyo po yun. At saka yung contract to sell, kung meron din po kayo, dalhin nyo po yun. At saka yung Xerox po ng titulo, wag nyo pong kalimutang dalhin yun. And then kapag nandun na po kayo, bibigyan po kayo ng form, magpipill up po kayo doon. Yung nakalagay po doon kung sino yung kumukuha ng titulo, ilalagay nyo syempre. Kung merong SPA, pwede nyo yung ilalagay doon is yung kumukuha na lang. Yung purpose po ng pagkuha po ninyo ng certified true copy. So anong purpose po ninyo, bakit po kayo kumukuha, ilalagay nyo po doon. Address po. And then, ano pa bang nakalagay doon? Address, parang 4 or 5 ano lang yung question doon eh. So hindi po kayo mahihirapang pagkuha ng CTC. Basta kompleto po yung requirements po, nadala po ninyo yung Xerox, yung contract to sell, at saka yung deed of sale, tsaka yung SPA. Yun lang po yung mga dadalhin po ninyo kung kayo po ay magpapa-certified true copy ng land title. So, sa next video ko guys, i-ano ko naman sa inyo, i-share ko naman sa inyo kung may mga katanungan po kayo about naman po ito sa kung ano yung mga requirements, no, doon sa mga nabili nyong lupa. Kung gusto nyo na siyang patayuan ng bahay, ng building, or what, kung ano nyo gusto nyo may mga requirements din po yan. So, yung purpose nga po pala na itong pagkuha ng certified true copy ng title ng lupa po ninyo ay kaya po to hinihingi sa atin dahil ito po ay requirements sa city engineering, city planning, basta sa local government. Ito po isa po yun sa requirements po nila, yung certified true copy ng titulo. So yun lang guys, yun lang yung may share ko sa inyo for today, no. So sa susunod na vlog ko po, i-share ko naman po sa inyo kung ano yung mga requirements, or kung meron kayong mga katanungan about dun sa mga nabili po ninyong lupa na kaya ko namang sagutin, no. So disclaimer nga lang po pala, no, ito ay hindi po talaga ako expert pagdating dito, ito ay base lamang po sa experience ko, no, doon sa nilalakad po namin na na lupa na nabili po, no. So yun, maraming salamat guys, no, sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga patuloy pang nagsasubscribe sa akin. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Huwag po kayong mahiyang mag-comment, sasagutin po natin yan sa comment section. Yun lamang po guys, thank you, maraming salamat.